ang ating BIR Commissioner June. At syempre uunahin natin, Sir, no, yung mga latest mula po sa inyo dyan sa BIR. Okay, Commissioner June, nagsagawa po recently ng raid ang BIR sa Philippine Vape Festival kamakailan. Gaano karaming vape products ang nakumpiska ng BIR at nasa magkanong halaga po ito? Meron palang ganun, Philippine Vape Festival. Yes, actually, yun nga, nalaman natin na merong Philippine Vape Festival nung nakaraang linggo. At dito sa Vape Festival na to ay lantaran yung pagmamarket at pagbebenta ng mga vape products na nung pinasok natin, nakita natin na hindi rehistrado itong mga vape players na to or vape sellers na to. At nakumpiska natin mahigit 6,000 na mga vape products na ang tax liability ay nagkakahalagang mahigit 5 million, ano? Lahat-lahat ng nakita natin. Tapos, pero yung medyo ang mabigat pa niyan kasi imagine na vape festival yan at lantaran ang pagmamarket at pinapalabas nila sa publiko na rehistrado sila at compliant sila sa mga buwis patungkol sa vape products when in fact hindi sila compliant, hindi rehistrado at walang mga stamps ang mga produkto nila. Saan ginanap tong vape festival na to, Commissioner? Diyan po sa Las Piñas. Okay. So nila, maraming malaki. tao. Maraming tao. May mga influencers, celebrities na nag-endorso pa ng mga produktong ito. So nagulat sila, syempre, nung bigla kayo dumating doon. Yes, actually, nagulat nga sila dahil kasi hindi nila inaasahan. Dahil linggo po yan nangyari. Linggo natin pinuntahan at kinonfiscate natin lahat ng mga nakita natin ng mga vape products sa festival na yan. Lahat po ba ay illegal or hindi nagbayad ng tax or yung iba ay mayroon naman na ipresentang mga kaukulang papeles? Yan nga po ang nakakalungkot. Lahat ng participants dito, lahat ng nagmamarket na nakita natin sa vape festival na ito ay hindi rehistrado at hindi compliant sa pagbabayad ng buwis. Lahat ng mga produkto walang stamps. Talaga? Nakakagulat po yan na nag-festival pa sila. At may lantaran po, Commissioner. Tama po. Kaya nga, yun din talaga. Medyo nakikita natin, nakakalungkot na parang binabaliwala nila yung mga regulasyon natin. Kaya pinakita rin natin na talagang habulin natin at patuloy ang operasyon natin dito. Bukod po dito sa nangyaring Philippine Vape Festival, ay patuloy rin ang pagre-raid ng BIR sa mga tindahan na nagbebenta ng illegal na vape products. Sa ngayon, magkano na po ang nakumpiska ng BIR? So simula po na naging crackdown natin, siguro mahigit mga 200 plus, 270,000 na yung mga produkto natin na nakumpiska. Na itong mga produktong to ay sisirain natin, subject to destruction yan. At yung value, yung tax liability na nakikita natin na dito sa mga produktong to ay mahigit 300 million na. At ginagawa natin yan at patuloy na gagawin pa rin natin na i-confiscate natin at kukunin natin lahat ng mga produktong vape products na walang corresponding na tax stamps na nakakabit dito. Okay, ano po ang maaaring isasampang kaso laban sa mga nagbebenta po ng mga illegal na vape products? At may nakasuhan na po ba ang BIR kaugnay dito? Well, ang unang-una malinaw po na tax evasion yan. So may kasong kaharapin na tax evasion, tapos meron pa yan na unlawful possession and the selling of excisable articles na hindi bayad ang kaukulang excise tax. At meron din paglabag na provision yan doon sa tax stamp. So marami pong kasong ikakaharap. Bukod pa yan doon sa buwis na hindi binayaran at yung mga penalties, na yung multa po niyan ay times 10 nung buwis na kinakailangan bayaran dyan. At of course, times 10. Ganyan pinabigat ang parusa dyan. At bukod pa dyan, ang pinaka siguro mabigat na parusa ay yung parusang pagkakakulong. So may yan po yung mabigat na laban po dyan. Kaya ngayon, meron na rin tayong mga kinasuhan sa Department of Justice laban dito sa vape products, pati rin sa mga sigarilyo. Yung mga nasa mall po, marami kasi sa mall, yung mga yun ba, meron rin po ba kayong nahuli? Meron din at patuloy rin. Pati sa mall, yung mga nasa malaking mall? Yes. Na you would think na ano yun, legal kasi lantaran at maraming pumupunta. Tama, no? Kaya nga kahit din doon sa vape festival kasi ang ibang participants doon, ibang mga pumunta doon ay mga resellers.
At nagtanong din sila na parang pinapalabas ng mga nag-participate sa festival na yan na compliant sila at bayad ang buwis. So nagtanong din sila, paano ba nila malalaman na ang ibebenta nilang produkto ay bayad ang excise tax. So pinaliwanag din natin doon na madali lang malaman kung bayad ang buwis niyan. Kailangan lang tingnan kung merong stamp tax, yung tama raw ang itsura nun. Yung parang sa sigarilyo. So kung makikita mo yung kahon, yung cover niyan, dapat may stamp na nakakabit dyan. Bawat isa? Otherwise, pagka nakita nyo yung produkto na walang stamp, automatic yan, hindi bayad ang excise tax niyan at hindi yan rehistrado. Okay. Ano naman po ang efforts ng BIR laban sa pagbebenta ng illegal na vape products online? Patuloy din ang pagmamonitor natin sa mga online platforms. Pero ang maganda na rin dyan, mas napadali dahil kasi ang DTI din ay nag-issue ng kanilang pagbabawal na magbenta ng vape online. So dapat po wala tayong nakikitang produktong vape sa online, sa mga online platforms. Kaya tinitingnan natin, kaya lang yung iba kasi medyo mautak, ang hindi nila nilalagay na vape yung binibenta nila, pinapalabas nila kung ano-anong produkto pero vape pala yun. So patuloy ang pagmomonitor natin din dyan at pagko-communicate natin sa mga online na platforms para siguraduhin na tanggalin ang mga sellers na ito. So kahit sa Instagram, ganyan, Facebook Marketplace or yung mga sikat na other websites, shopping websites, bawal po yan. Bawal You're not po yan. allowed. Okay. Ano po ang panawagan o babala ng BIR sa mga nagbebenta pa rin po ng mga illegal na vape at maging sa mga tumatangkilik nito? At before this, you answer this question, I want to know, anong kaibahan nito sa e-cigarette po? Ang e-cigarette kasi yan yung parang sigarilyo na sinusunog pa rin, pero iba na yung itsura niya. Wala nang usok ang e-cigarette. Pero halos sigarilyo pa rin ang itsura nun. Pag nakita mo, meron pa ring stick So na yun, ganyan. hindi bawal ibenta Bawal online? pa rin yun. Kailangan pa rin ng stamp yan. Katulad ng Kailangan sigarilyo din. na kinakailangan pa rin ng stamp. Ang vape, yun yung talagang liquid na mausok. Yun yung dahil vaporized nicotine products, yung produkto nila. So yun yung pagkakaiba. Pero kinakailangan pa rin yan. Meron pa rin excise tax pareho. Pareho, oo. So sa e-cig, marami rin po bang illegal dyan? Technically, mas compliant sila kasi ang karamihan ng nagbebenta ng e-cig ay itong mga lehitimong mga negosyante rin na or legitimate business na nagbebenta ng sigarilyo. Yung mga malalaking kumpanya din, sila rin yung nagbebenta niyan. So nagta-transition lang sila kasi hindi nga mausok itong e-cig. So, yan. Kaya, siguro paalala po sa mga nagbebenta ngayon o sa mga nagbabalak magbenta, hindi naman siya illegal basta meron kang tamang taxes. Tama po. Ang panawagan natin sa lahat ng mga gustong magnegosyo o yung nagninegosyo ng mga vape products ay siguraduhin natin na lihitimo yan at madaling malaman. Again, kinakailangan lang tingnan natin kung may stamps ang mga bibili nating produkto para ibenta. So kung wala pong stamp yan, automatic, hindi bayad ang buwis niyan, pwede namin kayong hulihin, makakasuhan namin kayo, i-confiscate namin yung mga produktong yan at masasampahan kayo ng kaso at pati yung penalties niyan, magpapatong-patong. Kaya siguraduhin natin na wag po nating tangkilikin ang mga produktong hindi bayad ang buwis at hindi rehistrado. Para naman sa mga consumers, sa mga bumibili, wag nating tangkilikin itong mga produktong to. Tingnan din natin kung may stamps yan at siguraduhin natin na ang bibilin lang natin ay yung may mga stamps para naman yung mga nagnanais na mag-violate o yung mag-evade ng taxes dito sa vape at mga sigarilyo ay ma-discourage din dahil kasi kung walang bibili ng produkto nila ay mapipilitan din silang magrehistro at mag-comply at magbayad ng buwis. Dito naman po tayo sa mas magandang balita, Commissioner June. Exempted na po itong two-time Olympic gold medalist nating si Carlos Yulo sa pagbabayad ng tax para sa mga natanggap niyang premyo, regalo o donasyon matapos ang kanyang naiuwing mga medalya. Ano po ang detalye dito, Commissioner? Dahil kasi itong mga papremyo, hindi kinakailangan na magbayad ng buwis si ating Olympic gold medalist Carlos Yulo dahil itong mga papremyo na tinanggap niya at gantimpalang natanggap niya ay galing sa Olympics, which is authorized ng kanyang National Sports Association. So, lahat ng mga papremyo, yung mga gantimpala na nilahukan mula sa
Olympics o kahit ano man yan, local or international, na mga panalo ng ating mga atleta ay hindi kinakailangan bayaran ang walang buwis, hindi kinakailangan isama sa kanyang revenues or para i-report at magbayad ng income tax. As long as, again, ito yung mga covered ng kani-kanilang National Sports Association. So, Okay. rehistrado yan at kapag official, kumbaga, na delegate kayo ng National Sports Association ninyo, ay walang buwis na babayaran po dyan. Pati na rin, of course, yung mga natanggap na mga yung mga pabigay lang sa kanya. Yung mga kotse, Yung- kondo, bahay. Yes, kasi yan naman ay malinaw na hindi subject to kasi hindi naman na ang nabigyan ang nakatanggap hindi naman magbabayad ng donor's tax. So wala siyang obligasyon na bayaran ng buwis dun sa mga natanggap niyang mga regalo para additional dun sa nakatanggap niya. So, nakakatuwa. At kasi parang dati si Manny Pacquiao nagbabayad ata. Tama po ba? Tama po, pero kasi hindi naman yan na Olympics, hindi yung kay Senator Pacquiao ay Yes. professional boxer po siya. So, So, yun, yan yung subject magkakaiba. to tax. Opo. I see. So, kailangan you are under a National Olympic delegation ka and representative of the Philippines. Okay, pero Senator Manny Pacquiao has brought so much honor even if it was not under, di po ba? Ay, yes, tama po. Kaya naman na masaya tayo sa lahat ng naging accomplishments ni Senator Pacquiao sa kanyang boxing career. Baka siguro may mag-file ng bill na pag ganyan din na nagbigay ng karangalan sa ating bayan kahit na professional boxer, sana hindi rin subject to tax. But anyway, ibig sabihin po ba, Commissioner, maging sina Nesty Petesio at sina Ira Villegas at iba pang mga susunod na mag-uuwi ng medalya mula sa Olympics o ano mga sports tournament ay exempted sa pagbabayad ng tax sa mga premyo, regalo at iba pa? Yes, tama. No? Lahat ng mga lumahok sa Olympics at lahat ng mga kahalintulan ni ating Olympic gold medalist Yulo ay exempted din sila sa pagbabayad ng buwis sa lahat ng mga premyong natanggap or matatanggap pa rin sa mga Olympics at yung mga ganyang Ay, mga ASEAN, Yes. yung mga ganyan po, no? Alright. Iba pang magandang balita, Commissioner June. Ito, ang VAT exemption naman para dito sa 15 dagdag na gamot batay sa bagong listahan ng VAT-exempt products ng FDA. Ano po ang detalye nito? Meron po ba kayong listahan or anong pong gamot ito para saan? Naglabas na rin tayo ng Revenue Memorandum Circular at sinama na po natin sa comprehensive list ng mga VAT-exempted na mga gamot. Itong 15 gamot na to makikita po natin yung listahan dyan po sa aming website. Ito pong RMC na ito. At yung RMC 93-2024. Essentially, ito yung mga gamot sa high cholesterol, cancer, itong High hypertension at mental illness. Yan po yung additional na gamot na binigyan na natin at i-recognize natin at padadalhin din natin doon sa mga butika at saka sa mga kusan sa mga drugstores para matanggal na po nila ang VAT po dito. So, bababa ang presyo ng mga gamot para po dito kasi mga maintenance ito Oo, Yes, malaking bababa bagay. po talaga dahil mababawasan ng VAT yung kanilang mga bibiling gamot at alam naman natin na itong mga gamot itong mga sakit na to ay hindi rin biro at malaking tulong sa ating mga kababayan. Pero dati meron na rin po yung mga sa diabetes na sakit ay kasama rin po dyan sa mga VAT-exempt Yes. medicine. Marami na rin po. Ngayon po, patuloy lang ang pag-update natin at dinadagdagan po natin ang mga covered na mga gamot. At yan ay alinsunod din sa ini-issue ng FDA at in-implement po natin yan para naman masigurado na matanggal ang buwis dito sa mga gamot na ito. Sana pati antibiotics. Commissioner, uso ngayon ang trangkaso Mahal rin, ang mahal ng Mahal din. antibiotics, right? All right. Okay, maraming salamat Commissioner June or Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng BIR sa mga ibinahagi niyo sa aming updates mula po sa inyong ahensya.